Praise the Lord. Okay. Kaya ko binibidyo dahil inilalagay ko po sa aking YouTube channel yung liwanag ng buhay. Ginagamit natin itong mga gadget na to, hindi lamang magamit natin in personal, magamit natin to in preaching the kingdom of God all over the world. Amen? At least makita nila, may mga naghahanap ng teaching, may mga naghahanap ng magpapakomfort sa kanila through Facebook, through YouTube. Kahit pa paano yung mga words na pinipreach natin ay makapag-minister kahit na nasa malayo silang lugar. Ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng espasyo. Amen. Amen. Kahit nasaan ka, kahit nakikinig ka ng mga salita ng Panginoon, kaya tayong i-minister ng Diyos. Basta bukas lang ang ating puso, ang ating kaisipan, kaya tayong i-minister ng Diyos. Amen. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng video para yun nga, yung mga kaibigan natin, kakilala natin kung sino mang naka-subscribe doon sa ating YouTube channel ay makapag-minister ng Diyos sa kanila through YouTube and Facebook. No? So, in-encourage ko po bawat isa na kung gusto niyo pong balikan yung ating mga teachings on the past, no, puntahan po natin yung liwanag ng buhay. Yan po yung ating YouTube channel. Yung ating Facebook channel, yung RJETV, nandun po. Yung mga ibang mga activities na ginagawa po natin para sa ministry ay nakalagay po roon. I-follow po natin kahit paano ay makadagdag po sa ating mga views yung ating pong ginagawa. Hindi para kumita o ano pa man. The main purpose natin dito is to preach the gospel all over the world. Amen ba yun? Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos. No? Sabi ko, katulad na sabi ko kanina, member ako ng JIL. Jesus I'm late. Kaya po, kumbaga naghahabol po tayo ng oras. Pinipilit ko sana isama yung aking anak pero hindi talaga kinaya. Dahil nagbago yung kanilang schedule. Wala talaga. Pag gano'n pa man, salamat po sa ating missionary pastor na si Pastor Boots. On the way, lagi hanggang magpagamit. No? Yung tawag ito, in case of emergency, biglang lalabas yung kanyang mga talento. Amen? Palakpahan natin dyan ang Panginoon. Praise God! Praise God! Praise God! Okay, nandiyan na ba tayo? Oo, kasi nandito na ako eh. Praise the Lord! No? So, ang nais ko lamang pong buksan sa bawat isa na hindi ko tayo nagtuturo ng malalangin na teaching. No, yung mga doctrine ng issue o yung mga bagay na misa magpapakulot ng lulumo na hindi mo maintindihan, gumagamit tayo ng mga Greek, Hebrew o anumang mga lengguwahe mula sa salita ng Diyos, mga theological tawag ito, teaching, hindi tayo masyadong gumagamit doon. Ang ginagamit natin ay yung mga mabababaw na katuruan mula sa Panginoon. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, Hebrew 5:12, no? Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng palimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. So, binabanggit ito ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa church na kung saan matatanda na sila in the Lord. For how many years na sila in the Lord? Meron na siguro 5 years, 10 years, 15 years, 20 years in serving the Lord. Kaya lang, yung kanilang maturity ay hindi pa ganun. No?
Hindi po ganun. Kasi nga, hindi nag-i-improve yung kanilang buhay pananampalataya, nandun pa rin sila sa status ng baby. Pag sinabing status ng baby, alam, di ba, pag ang baby, hindi yan kumakain ng matigas na tinapay. Amen. Hindi yan kumakain ng matigas na kanin. Amen. Kasi baby pa eh. Pag pinakain mo doon na yung baby, pinakain mo matigas na bagay, mabibilaukan. Pwede ang mamatay. Bakit? Kasi hindi pa kaya ng kanyang panunaw yung mga matitigas na pagkain. Ganon din sa atin, buhay pananampalataya. Bagamat may mga ilan sa atin na 15 years, 20 years, 30 years, hanggang ngayon naman, pero hindi nagbabago yung kanilang maturity. Kaya naman, itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang sa church na kung saan hindi pa ninyo to kaya. No? Kasi aanin natin yung mga matitigas na teaching, aanin natin yung mga theological teaching, aanin natin yung mga doctrinal teaching kung hindi naman natin ito ina-apply sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga panimula kasi nga pundasyon. So sabi dito, nasabi niya dapat sana'y tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Mga basic po ito, mga tinuturo natin. Basic. Bakit basic? Sa buhay pananampalataya. Praise the Lord. Tingnan nyo, tayo gumana. Napakabuti ng Diyos. Dala po. Okay, mahalaga po ang pundasyon. Amen ba yun? Sa isang baby, no, pinapakain natin yan, mga milk, no, yung mga hindi solid food, mga liquid. Bakit? Para masustain yung gatas. Ang alam natin sa gatas ay para tumigas yung mga buto. Amen ba yun? No? Para masuplayan yung lahat ng kanyang mga pangangailangan para siya ay maging matigas ang buto at tumayo ng maayos. Kaya nga sa building, hindi mo yan basta-basta may tatayo kung ang pundasyon mo ay napakababaw. No? Mabubuwal. Pagdating ng lindol, ng bagyo, o anumang uri ng malakas na kalamidad, babagsak. Bakit? Kasi yung kanyang pundasyon ay napakababaw. Sa buhay ng pananampalataya na meron sa atin, mahalaga yung salita ng Diyos ay bumaon sa ating pong mga puso. No? Upang pagdating ng bagyo, suliranin ng buhay, hamon ng buhay, mga bagay na minsan hindi natin kayang tatayuin, titigin. Nandiyan ang salita ng Diyos para magbigay sa atin ng lakas upang malampasan ang bawat problema na hinaharap natin. Amen ba yun? Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Kaya nilagay natin yung illustration dito, Christ eh. Ugat. Bakit? Sabi niya, when the roots are deep, there is no reason to fear the storm. Diba? Kapag daw yung malalim, yung ugat, walang reason na matakot tayo sa bagyo ng buhay. Amen? Bakit? Kasi yung salita ng Diyos ay nakabaon sa ilalim kay buturan ng ating mga puso. Kaya yung ugat nito, Christ. Amen. Pag hindi na natin kaya yung problema, takbo tayo kay Christ. Takbo tayo sa ating Panginoon. Sapagkat si Jesus, ang ating Panginoon, siya lamang ang kaya magpatigil ng unos ng ating buhay. Naniniwala ba tayo doon? Ang Panginoon Jesus lamang ang kaya magpatigil ng unos ng ating buhay. Naalala po ba ninyo nung nasa kalagitnaan ng yung mga disciples sa kalagitnaan ng dagat? Ang ating Panginoon Jesus natutulog at ang mga disciple na-encounter nila yung malakas na alon, yung bagyo. Halos sasabi ng Bible, lulubog na sila. Nasa pilit na sila ng kamatayan. Ang ganong ginawa, ginising nila ang Panginoon. At nang pagtayo ng ating Panginoon Jesus, hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, hangin, tumigil ka. Bagyo, tumigil ka. Ano nangyari? Ang sabi po ng Bible, Luke chapter 8, I think, ang sabi doon, at bumuti ang panahon. Kaya si Jesus lang ang kayang magpatigil ng unos ng ating buhay. Kaya napakahalaga yung pundasyon ay maintain sa atin, may apply natin ito sa buhay. Maniwala ka, hallelujah.
gagawa ng himala ang Diyos sa ating pong buhay. Amen po ba? Kaya po, ang pag-aaralan natin ngayong umaga, ito. No? Handa ba tayo? Nandiyan ba tayo? No? Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Seek God first. Mahalaga po yan. Naunahin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Bakit kailangan unahin ng Diyos sa ating pong buhay? Sapagkat pinapatunayan lamang na tayong mga tao dumidepende lagi sa Diyos. Amen. Bakit lagi sa kailangan unahan? Kasi dumidepende tayo sa Kanya. Nagdidepend tayo sa Kanya sapagkat hindi natin alam ang mga mangyayari sa mga susunod na oras pagkagising pa lamang natin ng umaga. Hindi na natin alam kung ano na ang mangyayari. At least, kapag inuna na natin ang Diyos sa ating mga buhay, hallelujah! No? Alam natin nasa mabuti tayong kamay. No? Nasa mabuti tayong kamay. Kaya napakahalaga bilang mga tao na laging nagdidepende sa Kanya, na laging inuuna siya sa lahat ng pagkakataon sa ating pong mga buhay. No? Nagbigay ng magandang halimbawa diyan ang ating Panginoon Hesus. Nagpakita ng magandang halimbawa. No, kaya nasabi nga, madalas sinasabi namin ni Pastor Bruce dito, no? Kumbaga, yung pinipreach namin na hindi lamang sa pinipreach, kailangan kami mismo ay ginagawa namin ang mga bagay na to. Kasi ang Panginoon Yesus mismo na nagkatawang tao ay nagbigay ng halimbawa kung paano siya, kung paano ito ginagawa. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, Mark 1:35, pansinin po ninyo. Madaling araw pa'y bumabangon na si Jesus at nagpunta na sa isang lugar na walang tao at doon siya nanalangin. Diba? Bago siya gumawa ng mga bagay-bagay sa kanyang ministeryo, sa kanyang buhay, o naman kanyang ginagawa, ang sabi niya, madaling araw pa'y bumabangon na siya. Ano ang purpose? Para magkape? Para tumingin ng cellphone? Para magluto? Bakit siya bumabangon ng madaling araw? Para ano po? Para ano po? Manalangin. Sino nagpipray sa atin? Namiss kita, bro. Namiss ko yung kaibigan ko eh. No? So, bumabangon siya para sa ating Panginoon, para sa Diyos Ama, para manalangin. So, bago siya gumawa ng mga bagay-bagay patungkol sa kanyang ministeryo, sa kanyang buhay, inuuna niya ang Diyos. Amen! Kaya sa atin bilang mga tao, nagpakita ng halimbawa ang Panginoon, dapat tayo, hallelujah, pagkagising pa lamang natin ng umaga, inuuna natin sa Diyos. Sabi ng kanta, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka. Diba? Dapat ganun yung attitude ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, isang disipulo ng Panginoon. Dapat ang attitude niya ay unahin muna ang Diyos bago gawin ang mga bagay-bagay. Bakit? Kasi hindi nga natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang importante, inilagay natin sa kamay ng Diyos kung ano man ang mangyayari at magaganap sa buhay natin. Amen. Sabihin natin, Lord, pagkagising sa umaga, salamat po, Panginoon. Pagkagising sa umaga, Lord, samahan niyo po kami sa buong maghapon ito na walang mangyaring ano pa man. Lord, yung anak ko mag-aaral, ingatan mo siya. Di ba? Pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating pamilya, yung ating panahon, yung ating oras. Mahalaga po yun. Amen ba? Kaya nga ang pinakapundasyon ng isang mananampalataya, ang pananalangin. Dinidepende natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Pangalawa po, halimbawa, nagpakita ng tawag nito, ng halimbawa ng inuuna niya ang ating Panginoon. Walang iba kundi si David. Sabi niya sa Psalm 63, babasahin ko lang po sa English, sapagkat sa Tagalog, hindi niya masyadong binanggit eh. No? Pero sa English, binanggit niya. Sabi niya dito, Oh God, Psalm 63 verse 1, Oh God, you are my God. Early will seek you. My soul thirsts for you. My flesh long for you in the dry and thirsty land where is no water.
Hinantulan niya ang kanyang sarili na kung saan uhaw na uhaw siya doon sa presence ni Lord. Kaya sabi niya, "Oh God, you are my God. Early will seek you." Sa ibang translation, "Earnestly will seek you." Umaga pa lang, hinahanap na niya ang Panginoon. At yung kanyang klase ng kanyang paghahanap, sabi niya, "My soul thirsts for you." Alam niyo, may pakiramdam na nauuhaw. Amen ba yun? Kahit konting tubig lang basta importante, di ba? Makainom ka Ganun yung pakiramdam niya sa paghahanap ng kalooban ng Panginoon. Ganun ang kanyang magkauhaw. No? Yung kanyang paghahanap sa Diyos, meron siya na para hindi siya satisfied hanggat hindi niya naninitsigan sa kanyang buhay. Dapat tayo bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng ganong klase ng desire. Na kumbaga, alam niyo ba yung satisfaction na hanggat hindi mo nakukuha yung bagay, hindi ka tumitigil? Nandyan ba kayo? Amen. Hanggat hindi mo nakukuha yung sa bagay, hindi ka tumitigil. Kaya sabi ni Saul, "My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry land where is no water." Yung kanyang katawan, parang nagbibitak-bitak. No? Hinahanap ang tubig. I pray in the name above every name, in the name of Jesus, mag-manifest ang ganong klase ng attitude ni David. Ang kauhawan, kagutuman, ang presensya ng Panginoon. Sabi ko nga, kapag tayo binisita ng Espiritu ng Diyos, sa ating pong pananalangin, sa ating pag-seek kay God, hallelujah, heaven po yun. Heaven yun. Hindi ko lang alam kung nabibig nyo, nararamdaman nyo yung aking sinasabi. There is something wrong. Every time na binibisita tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, sa pag tayo nananalangin, inuunang kanyang kalooban, hallelujah, there is something wrong. Yung heaven, pinaparamdam ng Diyos sa atin. Yung glimpse, yung touch of heaven, pinaparamdam ng Diyos sa atin. Kaya pakiramdam mo kapag ikaw'y nananalangin, kapag ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos, hallelujah, gano'ng karami pa mga demonyo na haharapin mo, kaya mo. Bakit? Kasi you are backup. The angels of heaven. Amen? Kaya nang problema na haharapin mo, bakit hindi ka matatakot? Bakit? Kasi you're backup. The presence of God in your life. That's why nilalagay natin yung pagnanasa na makita, maranasan yung touch of glimpse of heaven sa ating pong mga buhay. Kaya natingin mo, negatibo na mga nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, nananatili kang matatag, nananatili kang pinangahawakan ng mga salita ng Diyos. Kaso, you know, alam mo, bakit? Kasi something within, bumabalot sa pagkatao mo, bumabalot sa lugar na yun, the mighty presence of God. Matapang ka. Kaya naniniwala ako, yung pakiramdam ni David, na sabi ng Psalms 23 verse 4, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Anong ibig sabihin nun? Ang sabi doon, "Yet do I walk through the valley of the shadow of death, bagamat ako'y lumalakad sa gitna ng kamatayan, hallelujah, hindi ako natatakot." Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Amen? Kaya huwag kang matakot sa buhay. Kahit kami mga nararamdaman pa tayo sa katawan, pag tayo matakot. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na ma-implant natin sa ating puso yung pundasyon. Believe. Maniwala ka na mayroong Diyos. Maniwala ka na mayroong Diyos na gumagawa ng himala. Maniwala ka that the Lord supply all your needs. Maniwala ka. Ang sabi po ng Bible ay ganito, "For with God," Luke chapter 1 verse 37, "For with God, nothing is impossible." Naniniwala ba tayo doon? For with God, nothing is impossible to those who
Sa Diyos walang imposible sa mga taong naniniwala. Amen. Naniniwala ka ba na kaya ang pagalingin ng Diyos? Amen. Naniniwala ka ba na kaya ang palayain ng Diyos sa iyong kinalalagyan? Naniniwala ka ba anumang bigat na meron dinadala-dala mo ngayon, kaya kang palayain ng Diyos? Kung naniniwala ka, hallelujah, mararanasan mo ito. Sabi ni Jesus doon sa 12 years na inaagasan ng dugo, 12 years, no? Sabi niya, naniniwala ka ba? No? Naniniwala ka ba na magagalingin ka? Amen, naniniwala. Kaya sabi niya gano'n, tanggapin mo ang kagalingan ng iyong pinanampalatayaan. If you believe, nothing is impossible. Amen. Kaya nga paniwalaan mo yung salita ng Diyos sa iyong puso na nailagay sa ating Panginoon. Kaya sabi ni David, tuloy natin, verse 2. No? So I have looked for you in the sanctuary to see the power and your glory. Para makita, sabi niya dito, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Kaya pala kapag tayo ay pumupunta doon sa altar of prayer natin, doon sa altar throne ng Panginoon, hallelujah, ay makita yung kalinigan at kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ba yun? Kaya kapatid ko, in faith, magkaroon tayo ng kasamikan, ng kauhawan, ng kagutuman sa paghahanap ng kalwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Matthew chapter 5, blessed are those who hunger and thirst for His righteousness, for they shall be filled. Amen. Mapalad daw ang nagugutom at ang nauuhaw sa kalwalhatian ng Diyos sapagkat sila'y bubusugin ng Panginoon. Kaya kailangan magkaroon tayo ng ganong klaseng pagnanasa. No? Tayo yung mga kumikilala na sa Diyos. Tayo ng mga tawag nito na mayroong Kristo sa ating pong puso. Magkaroon tayo ng pagkauhaw, pagkasabik mula sa salita ng Panginoon. Kaya kahit anumang mga problema na haharapin natin, alam natin na mayroong Diyos na ating tagapagtanggol. Gumagaan ang lahat ng bagay kapag inuuna mo ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Kaya sabi ng main verse natin, Matthew 6:33, pasilin po ninyo, pag nagbabasa po kayo ng salita ng Diyos, pag hindi po natin ito naintindihan, ulit-ulitin natin. Huwag kang naalis doon hanggat hindi mo naintindihan yung mga binabasa po natin. Uunawain, iintindihin kung ano po yung kanyang mga sinasabi. At kapag hindi tumimo na sa ating mga puso, meron ng salita ng Diyos na nakita mo, nagbigay ng katotohanan, ng kaisipan, ng linaw ng iyong kasipan, yung binabasa mo ng salita ng Diyos, and claim it, receive it, Lord, mangyayari ito sa buhay ko. Amen? Dapat ganun. Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tanggapin natin yun na para bagang tayo ang sinasabihan ng Panginoon, para bagang tayo pinapangakuan ng Panginoon. Bagamat sa iba nila sinabi yun, pwede natin i-claim yung sinasabi ng salita ng Diyos, and that is faith. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon ay ganito, dalawa po yung aking binanggit, Tagalog at English, no? Sabi sa Tagalog, Matthew 6:33, ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at, pasilin po rin ito, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Nakuha yung ibig sabihin. Minsan kasi, yung pag ako nagbabasa, for the glory of God, hina-highlights ko, kaya meron akong yung color pencil. No? Hina-highlights ko yun, katulad ng ginagawa ko ngayon, yung mga highlights yan. Nakuha niyo po? Amen. May mga highlights. Ibig sabihin, yan ang gustong ipakita sa iyo, ipakita sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya ito, pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat, ibig sabihin,
ibig sabihin, unahin mo. Ang alin? Ang pagharian kayo ng Diyos, mamuhay sa kanyang kalooban. Kapag ito ho, inuna natin ang Diyos. Ano yung promise? Ano po yung promise? Nababasa po ba ninyo? Ano yung promise kapag inuna daw natin ang Diyos? Ano yung promise? Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ay, hindi nyo yung sabihin? Lahat po kayo nakatingin eh. Hindi nyo In the name of Jesus, I pray, let the word of God speak to your heart. Makita, yes, I claim. Yung mga words na binibigay ng Diyos sa atin. I receive, Lord. There is promise in seeking the Lord. There is promise. Every time you're seeking the Lord, there is promise, people of God. At kapag yung promise na yan, I receive, I claim. In Jesus' name. Meron ba kayo hinihiling sa Diyos? Meron ba? Meron po ba? Receive it in the name of Jesus. Sa mga sabi dito, kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos at sinunod mo yung kanyang kalooban, the promise of God is this, ipagkakaloob niya lahat ng kailangan ninyo. Amen? Mga pangangailangan po natin. Every day, the strength, i-release ng Panginoon. May sakit ka, kagalingan, release. Amen? Ibibigay ito ng Diyos eh. I-claim mo lang yung mga words ng Panginoon. Kaya sabi sa English, but seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Idaragdag sa iyo ng Panginoon yung mga bagay-bagay na hinihiling mo sa Panginoon. May bonus. Amen? Kaya napakahalaga na inuuna yung mga promise ng Panginoon. Amen. Gusto ko po maisiksik sa ating mga puso na paniwalaan ang bawat salita ng Diyos. Ang Diyos kailanman ay hindi nagsinungaling. Ang Diyos kailanman ay hindi niya tinupad ang mga kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. If you believe, if you receive, yung mga kanyang pinangako, matatanggap mo ito. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon dyan. Matatanggap mo yung mga kanyang mga pangako. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi yung Diyos na sinungaling. Kundi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos na nakilala natin, ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen. Tumutupad siya. Hindi siya kamukha ng tao. Kapag mga bagay na ito ay kinligo at hindi nangyayari ito sa ating pong mga buhay na parang magambala, parang hindi naman totoo, hallelujah, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Amen? Receive! Kaya nga sabi ko nga kay Brother Ethan no? Yung mga bagay na i-claim mo lang, yes Lord, I receive. No? Yung mga promise ni God, yes Lord, I receive. Na-diagnose po ako ng heart enlargement stage 1. Na-diagnose po ako ng diabetes ng, hindi ako nakakamali, 225 o 325. Yung aking sugar. Na-diagnose po ako na mayroon akong tawag nito, fatty liver. No? So kapag hindi mo naayos yun, wala na, hindi na magpuproduce ng maayos yung fatty liver mo. At pag di nagproduce, tatamaan na yung bato. Nung una ko marinig ang mga salita nito, nanlata ako ng lambot. Para sa utak ko, sa puso ko, sinusumbatan ko ang Diyos. Sa kabila ng aking paglilingkod sa Diyos, ito pa rin ang mangyayari sa akin. But still, that is the lies of the demon. Sometimes, sa atin pala bilang mga tao, kapag pala umaabot na tayo sa ganong klase ng edad, kailangan pala maging disiplinado tayo. Matuto tayo mag-disiplina. Kung ano yung mga bawal, hindi dapat. Pwede naman kainin, huwag naman sobra. Kaya ano nangyari? Nung una, ganun ang kaisipan. Pero I claim, every morning, Lord, thank you for the healing. Lord, thank you for the restoration. Complete healing. Thank you, Lord. Every morning, binabanggit yun. Every morning. Hallelujah. Hanggang ngayon,
Yung dati makalakad ako, humihingal ako. Yung dati kapag kumakain ako, gaganito lang, hindi na kaya kainin ba dahil naglalata ako. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, hallelujah, nanumbalik ang dati kong lakas. Nung din, huling diagnose ko, yung aking tawag nito, yung aking sugar, na dating 225 o 325 something, naging 103. Himala ba yun? Palapahan nga natin ang Panginoon. And that is the promise of God. I-claim mo lang yung promise, Lord, thank you, Lord, for healing. At kahit na may nararamdaman ka sa katawan, Lord, I receive your healing. Pangako na yun. Panghawakan mo. Sapagat ang Diyos na nakilala po natin ay hindi sa Diyos na sinungaling. Tinutupad niya ang kanyang pangako na sabi ng Diyos, I am the God of healing thee. Ako ang Diyos ng manggagamot. Ako ang Diyos na tagapagpagaling. Hindi siya sinungaling. Kaya salamat sa Lord. Hanggang ngayon, malakas, nakakatakbo na, nakakagalaw na, nakakaakyat na ng mataas. Bumalik. Yung ganda ng tibok ng puso. Lumalakas na ng kumakain. Kaya lang, kinokontrol ko lang. Kasi nga, baka tamaan ulit. Amen. Kaya if you believe His Word, no, nothing is impossible. Kaya mahalagang inuuna mo siya. After kung inuna siya, nangako ang Diyos, ipagkakaloob niya lahat ng iyong pangangailangan. Kapag sinabi, yes Lord, I receive, I claim it Lord, hihintayin mo yun. Na magbubukas ang pinto, i-deliver na lang, door to door, tutok-tok, Shopee. No. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Panginoon. Maraming mga himalang ginawa ang Diyos na lahat ng yung pinaniwalaan nila kaya nagkaroon ng himala sa kanilang mga buhay. Meron ba problema in your family? Ilaga mo yan sa kamay ng Diyos. God will make a miracle to your family. Meron. Kaya naniniwala ako, Diyos buhay, nakikinig, nakikita yung ating mga sitwasyon. Ang mga Israelita, bago sila nakarating doon sa promised land ng Panginoon, ang sabi niya, kung bakit isinugo ng Panginoon si Moses sa mga Israelita noong mga panahon na sila ay nasa Egypt. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Narinig ko ang kanilang mga hinaing. Narinig ko ang kanilang mga hinaing. Moses, isusuko kita sa mga Israelita. What is the point? The point is this. Nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos ang bawat hikbi, ang bawat pag-iyak, ang bawat paglabas ng iyong bibig sa mga bagay na nararanasan mo sa Diyos, nararanasan mo sa buhay. Naririnig ng Diyos. Amen. Kaya nga nagpapadala ang Diyos ng mensahero para ikaw ay palayain mula sa iyong kinalalagyan. At salamat sa Diyos, hindi nabigo ang Diyos sapagkat sa oras na ito, dinala ang iyong paa sa lugar na ito para ikaw ay palayain, paliwanagin ang iyong isipan na sinasabi sa iyo sa mga oras na ito, anak, nandito ako, anong kailangan mo? Amen. Paniwalaan mo siya. Oh God, I feel the Spirit of God is moving. Amen. Na nandito na yun. Naniniwala po ba kayo? Hindi tinitingnan ng Diyos ang dami, kundi tinitingnan ng Diyos ang bawat puso na nakikinig ng kanyang salita na dapat mong paniwalaan. Anong sabi ng Diyos? God is not lying. Hindi siya sinungaling. Ilagay mo yan sa puso natin, ilagay natin yan sa puso natin, ang Diyos ay hindi sinungaling. Ano sabi? Bilang 23:19, ang Diyos ay di sinungaling. Natulad ng tao, ano man ang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya ay kanyang tutuparin. Amen. May mga promise ba ang Diyos sa buhay natin? Sabi ng Diyos, ito'y kanyang tutuparin. May mga nasabi
ba kayo in a simple word in your heart? May mga pabulong ba kayong nasabi na, Lord, ayoko lang ganitong buhay? Meron na po ba kayong nasabi ganyan? Sige po, huwag kayong mahiya. May mga nasabi ba kayo na, Lord, gusto ko nang lumaya? Na gusto ko, Lord, gusto ko ng ganito. May mga nasabi ba kayo gano'n? Mga simpleng bagay patungkol sa Panginoon. Sabi ng Bible ganito. Kaya hindi ka nakakatanggap. Kasi ano? Hindi ka humihingi. Wala namang masama in a whisper in the air. Lord, ganito. Ako may mga binabanggit ako while driving. May mga binabanggit ako, whisper. No? Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, kailangan ko po ng ganito. Sinasabi ko yun sa Diyos. Kaya kung may mga bagay na wala namang masama, sabihin mo lang. At kapag sinabi mo ay kalooban ng Diyos, why not? Joke na, sabi nga nila. Hindi ba yung pagkakaloob ng Diyos? Sapagkat sabi niya, gagawin kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Ito bang gawain ito na kami ni Pastor Boss, kalooban ba namin ito? Hindi. Kalooban ito ng Diyos. Hindi kami nangarap na ganito, ganyan. Hindi. Once na dinisenyo sa puso mo, Lord, I want to serve you. Magbubukas ang Panginoon ng isang pintuan para dito, para mapaglingkuran mo siya. Amen. Kaya tayong lahat na nandito, binuksan ng Diyos ito. Bakit light of the world? Bakit light of the world? Kasi, yung nadidiliman natin kaisipan sa pamagitan ng light of the word, ng salita ng Panginoon, liliwanagin ito. May mga tanong ba kayo sa inyong puso sa pamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos? Biglang lumiwanag, oo nga pala. Oo nga pala. Bakit? Kasi pinakikinggan mong mabuti yung sinasabi ng lingkod ng Diyos sapagkat ang lingkod ng Diyos hindi siya nagsasalita na saganang sa kanyang sarili. Siya nagsasalita ng pagkakisa o yung sabihin, yung salita ito ay hindi galing sa Kanya, kundi ito nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi namin dito, hindi namin ito kinabisado o anything. Bakit? Kasi pagkabisado, nakakalimutan mo Di ba? Napablanko ang utak mo kapag kinakabisado mo yung mga sasabihin mo. Let it flow! Let it flow! Let it flow! Ayahan ng Holy Spirit ang magsalita sa mga bagay na to. And I know, and I believe, ang Holy Spirit will speak to you sa mga oras na ito. Minsan, wala naman sa mga tono ng utak mo yung mga sasabihin mo, bigla na lumalabas ito. Bakit? Kasi kailangan mo marinig. Amen? Kaya kung meron ka mga pinapangako o meron ka mga hinihiling sa Diyos, i-claim mo yun. I-claim mo yun. Amen. Kaya yung pinagkatiwala ng Diyos, naniniwala kami sa tulong at biyaya ng Panginoon ng Church na ito, lalaki. Naniniwala ba kayo doon? Kaya itong mga bata nito, nakikita mo ng bata yan, 5 to 10 years from now. Nakita mo, tumatayo na sila rito. Si mahilig magbasa, hindi magbabasa siya rito. Yung mga TikTokers natin dyan, mga TikTokers, Imbis na sumayaw sa harapan ng cellphone, dito ka na lang sumayaw, nabibigyan mo pa ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yung mga talento na meron tayong paggamit natin yan sa Diyos. Talento. Kami ni Pastor Boot, sa talento namin, kumain ng bubuk. Kaya kapag nakita nyo kami, lalaki na. Gusto namin yung ipaggamit natin sa Diyos. Amen ba? Kaya ang Diyos ay hindi sinungaling. Kapag inuna natin ang Diyos, ano yung sabi ng Panginoon, kapag inuna mo siya, mamuri. Huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala. Huwag kang magkalala. Ang kalaban
pananampalataya, ang opposite nun ay alin? Pagdududa. Kapag ikaw ay nagdududa sa mga bagay na hindi hiling mo sa Diyos, hindi ito ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Para ba ganito nananalangin ka sa Diyos, at sinabi ng salita ng Diyos sa iyo, pagpapalahin kita. O kaya sinabi sa iyo ng Diyos, pagagalingin kita. Sabi ng salita ng Panginoon. Ngayon, habang binabasa mo yun, para bagang nagsisik deep in your heart. Then after mong binasa, sinarado mo yung Bible mo, o kaya tinigil mo yung panalangin mo, sasabihin mo ngayon, totoo nga kaya? Pagpapalain kaya ako ng Diyos? Totoo nga kaya sinabi ng Diyos? Pagagalingin ako ng Diyos? Kapag po tayo ay nagdududa, hindi natin marireceive yung blessing na intended para sa atin. Kaya dapat bilang mga humihingi sa Diyos, bilang mga lumalapit sa Diyos, hallelujah, panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. Nasabi doon, do not worry. Huwag kang mag-alala. Sabi niya dito, therefore, do not worry about tomorrow. Huwag mong alalahanin yung bukas. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is own trouble. Matthew 6:34. Do not worry, huwag kang mag-alala. Ibigay mo yan sa Diyos. Ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Meron kaming counseling ni Pastor Boots dito, ginanap sa ating church. Binibigay ko naman po, Pastor, yung aking bigang na nararamdaman. Pero bakit kayo? Bakit hanggang ngayon nandiyan pa kayo? Sabi ng Bible, sabi nga, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalap na bibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ng Matthew 11:28, binigay ko naman kay Lord Pero bakit hanggang ngayon mabigat pa rin? Alam niyo, sabi ko nga po sa kanya, ang problema, binigay mo nga kay Lord, pero kinuha mo ulit. Kaya imbis na gumaan, lalong bumibigat. Kasi ayaw mo pagtiwalaan ang Diyos. Amen. Ayaw mo pagtiwalaan ang Diyos. Kaya nga nagtitiwala, ibigay mo na sa Kanya, bahala na siya. Ibigay mo sa Kanya. Bahala ng Panginoon doon. Kaya nga mahalaga, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Huwag natin pagdutahan yung kanyang mga pangako. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Ang pagtiwalaan mo yung kanyang mga sinabi. Amen ba yun? Kaya nga, no need to worry. Kapatid, pagtiwalaan mo yung sinabi ng Panginoon. Meron ba sinasabi ang Diyos sa iyo? Ngayon, pagtiwalaan mo siya. May mga ginagawa ba ang Diyos sa iyo? Pagtiwalaan mo siya. Amen ba yun? Magtiwala ka sa bawat pangako na binibitawan sa iyo ng Diyos. Kaya mahalaga. Ngayon, sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Kaya nga sa pagtitiwala, ibigay mo yung buong puso mo. Huwag kang manangan sa sarili mong kalakas, karunungan, abilidad, kung ano man ang meron sa iyo. Huwag natin itong huwag tayo magtiwala sa sarili natin kakayanan, abilidad, o karunungan, kundi magtiwala tayo 101% sa bawat salita ng Diyos. Amen ba yun? Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Amen. Naniniwala ba kayo na kaya tayong palayain ng Diyos sa umaga nito? Naniniwala ba kayo na bago kayo lalabas dyan, that the peace of God reign in your heart? Nabibiglig yung saya at galak na meron po tayo ngayong umaga. Naniniwala ba kayo sa mga oras na ito, kahit ganito lang yung status na meron, ang Espiritu ng Diyos ay nandito? If you believe, sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. 2 o 3 nagkakatipon sa ilalim ng kanyang pangalan, naniniwala sa kanya, nandun ako.
Kaya kapag ang Espiritu ng Diyos ay nandito, hallelujah, mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. May ginagawa. Huwag natin malampasin na walang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin hayaan na matapos ang araw na ito na walang ginawa ang Diyos sa atin. Huwag natin hayaang makalampas. Huwag natin hayaang maalis tayo sa lugar na ito na bibit ang mga pagpapala, ang mga biyaya na inilalaan ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag natin itong hayaan na makalampas. Namimiss nila yung blessing. Namimiss nila yung healing. Namimiss nila yung deliverance. Bakit? Kasi hinayaan nilang makalampas ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Basahin po ninyo ang Bible. Pag nakita po ninyo, sabi dito ng Bible, bakit si Bartimeo lang ang gumaling? Sa dami ng mga taong naroon, bakit si Bartimeo bulag lang ang nakakita? Bakit? No? Kasi yung mga tao, nandun sila, pero ang utak nila malayo. Kaya hindi nila na-receive yung healing. Bakit yung 12 taong inaagasan ng dugo na nirecord ng Bible? Bakit siya lang ang nakarinas na kagalingan? Ang sabi ng Bible, nagsisisikan ng maraming mga tao. Ang sabi ng Bible, hindi halos makagalaw si Jesus, ang ating Panginoon. Pero ni-record ng Bible, bakit siya lang ang nakareceive ng healing? Bakit? Kasi yung ibang mga tao, hinayaan lang makalampas ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya kapag dumarating si Jesus, huwag natin hayaan makalampas lang. Lord, nandito ako. Touch me. Amen. Lord, nandito ako. Deliver me. Save me. Huwag natin hayaan makalampas. O rabasya pakala. Huwag natin hayaan makalampas. Bakit kaya Sakeo, sa dami ng mga tao, bakit kay Sakeo lang siya pumunta ng bahay? Dahil meron siyang desire, si Sakeo, sa dami ng tao. Bakit? Kasi nakita ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yung desire na maranasan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kapatid ko in faith, God is not God of accident. God is a God of purpose. Kung bakit siya narito ngayon, ayaw niya na malampasan mo ang mga bagay dito. Dinala ka dito ng Panginoon para iparamdam sa iyo ang kanyang pag-ibig, ang pagliligtas, ang mga kailangan the window of heaven ay open sa mga oras na ito kung nais mong palayain ka ng Panginoon. Kaya, hindi ko natatapusin itong aking preaching. I know in my heart, God will minister to you. Last verse na lang. Mahaba po ito eh. Pero last verse na lang. Ang sabi ng Bible ay ganito, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct the path. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng gagawin mo, acknowledge Him. He will direct your path. Ituturo niya sa iyo yung daan. Ituturo sa iyo yung pamamaraan. Nagtatayo ka ba ng negosyo? Meron sino mong nangangarap sa inyo magtayo ng negosyo? O, kanta raw. Mamaya na, kakanta tayo. Sino po ba sa inyo gusto mag-negosyo? Of course, yung iba gusto. Pero meron sa atin, gusto mag-negosyo. But the problem is this. Sabi ng Bible ganito, acknowledge Him. He shall direct your path. Kapag in-acknowledge mo siya, ida-direct ka niya kung anong gagawin mo. Kung saan ka pupunta, anong negosyo na lalakarin mo. Nakikita niyo ako, naintindihan ko. Acknowledge Him.
Acknowledge Him. Lord, ano po ba negosyo? God will reveal to you. Malay mo sa pagpapanood mo ng mga Facebook, ng YouTube, ng biglang-biglang may pop-up pa sa ulo mo. Matry ko nga ito. Diba? Panoorin niyo yung mga businessman. Saan ba nagsimula si Diwata? Kilala niyo si Diwata? Viral yun eh. Sa Facebook. Ngayon, uplista na rin. Pero saan nagsimula? Diba? Paris. Ngayon, ang dami na. No? Ngayon, may ibang negosyo. No? Nagpapap lang eh. Pasutukan ko nga. Diba? Yung iba, naalala niyo, nag-viral yung balot na ano ba yun? Iniihaw? Oo, balot na iniihaw. No? 15 pesos, naging 30 pesos, pero pag nila, nagyan ng konti lang chili paste lang, kung ano-ano. No? Tapos, nung sarap pala, nag-viral yun. No? Ibig sabihin, nag-negosyo, napakasimple lang, pero nag-viral. Diba? Nasabi ng Bible, acknowledge Him. And He shall direct your path. Siya yung magbibigay sa iyo ng linaw kung ano ang mga dapat mong gawin. May mga hinaharap ka pa ngayon? Sabi naman, acknowledge Him. Wala kang trabaho at gusto mong magkatrabaho, acknowledge Him. Gusto mong gumaling, aray ka gumaling, acknowledge Him. Gusto natin mapaayos yung buhay natin, acknowledge Him. Gusto natin mapaayos yung pamilya natin, acknowledge Him. May mga lalakarin tayo na para mga napakakomplikado ng ating mga lalakarin, acknowledge Him. Amen. Mahalaga na laging unahin ang Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ito ngayon. Thank you.